Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes, February 5, 2026, sa Bandera News TV, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Night fun run ng Sultan Kudarat na idaos ng matagumpay kagabi, araw ng Miyerkules, February 4, 2026, na pinangunahan ni Mayor Dato Shamim Mastura. Bandera Headlines. Kawalan ng komunikasyon at kawalan ng fire hydrants naging malaking hamon sa BFP Dato Oden Sensuat para maapula ng maaga ang sunog sa barangay Poblasyon Dalican, Dato Oden Sensuat, Maguindanao del Norte. Isang lalaki na sugatan matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Rosa Heights 10 sa Cotabato City kagabi. Isang nakakagulat na kaso ang naimbestigahan ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City kung saan isang 20 anyos na nursing student ang pinatay ang kanyang isang buwang gulang na anak dahil sa takot na hindi makapagpatuloy sa pag-aaral. Most wanted person na may kasong murder nadakip sa Kapatagan, Lanao del Sur. Sea gift inilunsad sa Tawi-Tawi, Palasyo tutok sa seaweeds industry at pangangalaga sa kapayapaan. Nasa evacuation center na ang mahigit 1,000 biktima ng malawakang sunog na naganap sa Lamyon, Tawi-Tawi. Resolusyon na tanggalin ang Center Island sa Dato Oden Sensuat, tinalakay sa ika-4th regular session ng Sangguniang Bayan ng Dato Oden Sensuat, Maguindanao del Norte. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang Tropical Storm Bashang na patuloy na kumikilos papalapit sa silangang bahagi ng Mindanao ngayong araw, February 5, 2026. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, mula dito sa 105.3 DXJN-FM, sabay na rin napapanood live sa aming channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Napapanood rin live sa aming official Facebook page na Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Joelyn Piang de la Cruz, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating balita, night fun run ng Sultan Kudarat na idaos ng matagumpay kagabi, araw ng Miyerkules, February 4, 2026, na pinangunahan ni Mayor Dato Shamim Mastura. Narito ang report. Bandera Report. Sa lahat ng iba pang tumangkilik ng Kudaratan Festival,
Hindi pa po tapos yung Codarado Festival natin. Meron pa tayong 1 week, no? To go at by Monday to Friday, sunod-sunod po yung mga activities. Makikita po natin yung cultural activities natin dito sa bayan ng Sultan Kudarat. Maraming salamat. Sa lahat Mamamayan na imbes na itawag sa BFP ang nangyaring sunog sa Barangay Poblasyon Dalican, Dato din Sinsuata ay mas inuna pa ang mag-live sa social media. Nilinaw ni Fire Marshal Inspector Kamid na wala man lang tumawag sa tanggapan ng BFP Dato din Sinsuat upang ipagbigay alam na mayroong nangyaring sunog sa nabanggit na lugar. Ayon kay Kamid, nakapagresponde lamang ang BFP Dato din Sinsuat personnel matapos na makita ang makapal na usok na senyales na mayroong nangyayaring sunog. Nilinaw din nito na mayroong 3 fire truck ang BFP Dato din Sinsuat na nag-aapula sa nangyaring sunog kung saan sapat umano ito para maapula ang apoy kung mayroon lamang fire hydrant sa lugar. Ayon sa opisyal, ang kawalan ng fire hydrant sa lugar ay naging malaking hamon at dahilan upang huli at matagal ang pagre-refill ng kanilang 3 fire trucks. Ang fire hydrants ang pinakakaraniwan at mabilis na paraan kung saan ikinakabit ang malaking hose ng truck sa hydrant na makikita sa mga gilid ng kalsada. Ayon pa dito, mayroon lamang overhead tank na pinag-iimbakan ng tubig ang BFP, subalit ito ay sapat lamang sa iisang fire truck. Bagamat mayroong 5 fire truck ang LGU Dato din Sinsuat, nilinaw ni BFP Inspector Kamid na kulang pa rin kung ibabase sa populasyon ng fire truck ratio. Bandera Live Report. With regards po sa nangyaring fire incident kahapon sa poblasyon Dalican along National Highway, kung saan may natupok na 6 na stalls, no, made of light materials, and then yung amount of damage is almost more or less nasa 300,000 yung sa structure lang po. Wala pa po yung laman ng mga stalls na nasunog. And then yung mga challenges po na experience natin during our firefighting operations kahapon is yung communication. Kasi ang mga tao ngayon, no, yung mga constituents natin is mas inuuna po yung pag-live kaysa pagtawag. Actually, yung nangyaring sunog, wala pong nakatawag sa amin. Kusa pong na-notice ng mga personnel natin na sa istasyon na may usok. So, yun, dahil walang natanggap na tawag, nag-isip sila na mayroon talagang may na ongoing na sunog, so pinuntahan na lang nila. So isa yun sa mga challenges ngayon na nangyayari kung saan pahirapan or nagkukos ng delay sa pag-responde ng mga BAP personnel is yung hindi sila tumatawag kaagad sa amin kasi mas inuuna yung pag-live. And then during firefighting operations, medyo nag-worry si Madam dahil nga nakita niya na parang kulang daw yung fire truck. Actually, may fire truck tayo doon, but then naubusan ng tubig, no, during firefighting operations, then nag-refill po. Ang problema po natin ngayon is yung pag-refill po natin. Matagal po yung pag-refill po natin kasi wala po tayong hydrant sa Dato din Sinsuat. Ang ginagamit po namin ngayon, meron po kaming overhead tank na may water tank capacity na more or less nasa 5,000 lang, 5,000 liters, which can accommodate only 1 fire truck. Live Report. Isang lalaki ang sugatan matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Rosarhes 10 sa Cotabato City. May balitang yan si Vermon Calis. Vermon, ibandera mo.
Isang lalaki ang sugatan matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay Rosary Heights 10 sa Cotabato City kagabi. Bandang alas 10:45 ng gabi ng ika-4 ng Pebrero 2026, isang pamamarilang naganap sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City. Kinilala ang biktima na si Johari Angkay Lumna, 20 taong gulang, binata at residente ng Purok Balabaran sa nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon ng kapulisan, naglalakad umano ang biktima mula sa Barangay Rosary Heights 9 na pauwi sa kanilang bahay nang siya ay barilin ng hindi pa nakikilalang sospek at tinamaan ang biktima sa bandang puwitan. Batay sa mga nakuwang imbasyon ng pinangyarihan ng krimen na ginamit sa pamamarilang isang caliber 45 na barila, gayon man ang ayon sa mga saksi, wala umanong narinig na putok ng barila sa oras ng insidente. Agad namang isinugod ang biktima sa Cotabato Regional Medical Center upang malapatan ng lunas. Rumisponde sa lugar ang mga tauhan ng Police Station 2, Cotabato City, Mobile Force Company, 14th 04th Regional Mobile Company at nagsagawa ng dragnet operation. Ipinatupad rin ang lockdown sa mga kalapit na police visibility points. Napag-alaman ang biktima ay dating person deprived of liberty sa Cotabato City Jail, kaugnay ng mga kasong pagnanakaw at iligal na droga. Tinitingnan ng mga otoridad na posibleng may kinalaman sa iligal na droga at personal na alitan ang motibo ng pamamarila. Patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga salarin. At yan ang balita mula rin sa 105.3 DXGN FM Radyo Bandera Cotabato. Vermont Callis nag-uulat, basta balita, i-bandera mo. Bandera Live Report. Isang nakakagulat na kaso ang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City kung saan isang 20 anyos na nursing student ang pinatay ang kanyang isang buwang gulang na anak dahil sa takot na hindi siya makakapagpatuloy ng pag-aaral. May balitang yan si Kabanderang Vermon. Kabanderang Vermon, ibandera mo. Isang nakakagulat na kaso ng investigasyon ng otoridad sa Cagayan de Oro City kung isaan isang 20 anyos na nursing student ang pinatay ng kanyang isang buwang gulang na anak dahil sa takot na hindi na siya makapagpatuloy sa pag-aaral. Ayon sa ulat ng Cagayan de Oro City Police, na-discover noong Martes ang sanggol na nasawi dahil sa suffocation sa loob ng isang eco bag na inilagay pa sa isang traveling bag sa boarding house ng sospek. Batay sa investigasyon, itinago ng sospek ang kanyang mga magulang na nabuntis niya ang kanyang girlfriend at nanganak ng isang babae. Ayon sa ina ng sanggol na taga Misamis Oriental, hiniram ng nobyo ang kanyang anak para ipakita umano sa kanyang mga magulang ang apo. Ngunit hindi na nakontak ang suspect at pinagabawalan rin ito ng komunikasyon sa Facebook at telepono. Dahil dito, napilitan ng ina na i-report ang insidente na sa pulisya. Dumiretso ang mga otoridad sa boarding house ng suspect kung saan nagulat ang mga pulis nang madiskubre nilang patay na ang sanggol sa loob ng eco bag at traveling bag. Ayon sa investigasyon, posibleng plano ng suspect na itapon ng bata nang madakip siya ng mga pulis. Inamin ng suspect na pinatay niya ang kanyang anak dahil sa takot na maantala ang mapahinto sa kursong nursing. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong parasite at kasalukuyang nakapiit sa detention cell ng pulisya. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba at pagdadalamhati sa komunidad at patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang lahat ng detalye ng kaso. At yan ang balita mula dito sa 105.3 DXGN FM Radyo Bandera Cotabato. Nag-uulat Vermont Callis, basta balita, i-bandera mo. Bandera Live Report. Most wanted person na may kasong murder nadakip sa Kapatagan, Lanao del Sur. May balitang yan si Kabanderang Vermon Callis. Vermon, ibandera mo.
Arestado ang isang most wanted person na nakabilang sa top 10 sa regional o sa rehiyon ng BARMM matapos ang ikinasang operasyon na pinagsanib na puwersa ng pulis sa Barangay Kapatagan Proper, Kapatagan, Lanao del Sur. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng isang standing warrant of arrest para sa kasong murder. Pinangunahan ng Kapatagan Municipal Police Station sa operasyon katuwang ang 1402nd Regional Mobile Force Company, RMFB 14-A at PIO-LDS sa PPO. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Kapatagan MPS ang naarestong individual para sa kaukulang dokumentasyon bago ito dalhin sa korte. Pinuri ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang mga operatiba sa matagumpay na pagdakip sa wanted person at iginiit ang patuloy na pagpapaiting ng manhunt operation laban sa mga kriminal. At yan ang balita mula sa 105.3 DXJ FM Radyo Bandera Cotabato. Nag-uulat Vermont Cali sa Basta Balita, i-bandera mo. Bandera Live Report. SeaGift inilunsad sa Tawi-Tawi, Palasyo, tutok sa seaweed industry at pangmatagalang kapayapaan. May balitang yan si Kabanderang Raiza Kamid. Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Formal na inilunsad ng Office of the Special Assistant to the President o OSAP ang Seaweed Economic Assistance and Government Initiative for Tawi-Tawi o SeaGift bilang hakbang upang palakasin ang lokal na industriya ng seaweed at isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Pinangunahan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. dala ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ceremonial turnover na ginanap sa Bonggao Port sa Barangay Poblasyon, Tawi-Tawi. Ayon kay Lagdameo, hindi lamang kabuhayan ang layo ng programa, kundi isang estratehiya para sa pangmatagalang katatagan sa Bangsamoro Region. Binibigyang prioridad ng SeaGift ang pagtugon sa kakulangan sa planting materials, post-harvest facilities, pagsasanay at access sa pamilihan ng mga seaweed farmer. Isa itong convergence program ng BFAR o PAPRO at ng pamahalaang panlalawigan ng Tawi-Tawi sa pangunguna ng OSAP. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, i-bandera mo. Bandera Live Report. Nasa evacuation center na ang mahigit 1,000 biktima ng malawakang sunog na naganap sa Lamyon, Tawi-Tawi. May balitang yan si Kabanderang Vermont. Vermont, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Live Report. Nasa evacuation center na ang mahigit 1,000 biktima sa malawakang sunog na naganap sa Lamion na Tawi-Tawi. Ayon sa otoridad, tinatayang 758 na pamilya o humigit kumulang 8,000 hanggang 10,000 individual ang naapektuhan ng sunog. Karamihan sa mga natupok na bahay ang gawa sa kahoy, kabilang na ang ilang footbridge sa lugar. Sa ngayon, wala pang inilabas na eksaktong halaga ng tulong pinansyal na ipagkakaloob ng Bangsamoro Government sa mga apektadong pamilya, ngunit tiniyak ng mga opisyal na patuloy ang koordinasyon upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Hinahanapan ng paraan na makabalik sila sa na may tirahan. Not necessarily within the same site. It could be in a different site. But this will all be based from the empirical report na ginagawa ngayon dun sa ongoing na validation na ginagawa ng ating pong emergency response. Kasi kailangan din po natin tignan una kung yung area ba ay suitable in the first place for putting up the same structure or a different structure.
Or baka yung iba din ayaw na rin bumalik doon because of the traumatic experience. Or baka merong ibang site, no, na mas okay or di kaya ay win-win para sa lahat. So these details will be firmed up in the coming days. But the Chief Minister's directive is to ensure na maibigay ko, no, sa ating pong mga babayan yung dapat may balik sa kanila. Ministry of Social Services and Development may mga professionally trained, no, na personnel for counseling at saka to ease yung traumatic experience. Same case with the Ministry of Health. Meron din po silang mga specialists that are dealing with this and they are professionals as well. Naka-deploy na po yung mga yan at patuloy mo nilang ginagampanan yung ganun klase. Dahil minsan mo nakakaligtaan, usually ang focus is the immediate needs, pagkain, clothing, but in the Bangsamoro government, we make sure na pati yung psychosocial support ay nandyan din. Dahil minsan, mas yun pa yung nakakaligtaan at yun pa yung mas long-term yung effect sa ating pong mga victims. Question, pero walang may nagtanong kung ano po ba talaga yung cause ng sunog. We're still waiting for the report to determine kung ano yung naging cause talaga ng sunog. Kami, yun din yung actually, before coming in here, yun din yung nire-research ko if there would be verified reports. Meron akong mga different versions but tayo we based on official reports para ko hindi tayo masunog sa and I'd just like to reiterate that the Chief Minister, our Honorable Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, has provided us a clear directive to ensure na yung po mga victims ng family, yung victims ng sunog, ng affected families, will be taken care of. At yung po kanilang immediate at long-term needs ay dapat nating matutukan. Mula dito sa Bangsamoro Government, nag-uulat Vermon Calis. Basta balita, ibandera mo. Resolusyon na tanggalin ang Center Island sa Dato Oden Sensuat. Tinalakay sa ika-14th regular session ng Sangguniang Bayan ng Dato Oden Sensuat, Maguindanao del Norte. May balitang yan si Kabanderang Raiza Kamid. Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Muling tinalakay sa ika-14 na regular session ng Sangguniang Bayan ng Dato din Sensuat ang pagpasa ng isang resolusyon na ipapadala sa Commission on Audit o COA upang tuluyan ng matanggal ang Center Island na matatagpuan sa Barangay Tamuntaka hanggang Barangay Awang sa Dato din Sensuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay Dato din Sensuat Vice Mayor Dato Bob Steele Sensuat, ang nasabing Center Island ay matagal nang inirereklamo ng maraming mamamayan ng DOS dahil sa paulit-ulit na disgrasyang dulot nito. Nilinaw ni Vice Mayor na ang nasabing Center Island ay isang proyekto mula sa 20% Development Fund ng LGU, kaya hindi ito pwedeng basta-basta na lamang tanggalin. Matapos maipadala ang resolusyon sa COA, ay aantayin ng lokal na pamahalaan ng DOS ang magiging sagot ng COA bago ito pwedeng tanggalin, depende sa magiging tugon ng COA. Binigyang diin ni Vice Mayor Sensuat na prioridad ng lokal na pamahalaan ng Dato din Sensuat ang kaligtasan ng mga motorista at ng buong mamamayan ng DOS. Plano ding tanggalin ng LGU Dato din Sensuat, Maguindanao del Norte ang lahat ng mga sagabal sa kalsada mula Barangay Tamuntaka hanggang Barangay Awang, kabilang na ang mga sasakyang nakaparking sa mga gilid ng kalsada. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Live Report. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang Tropical Storm Bashang na patuloy na kumikilos papalapit sa silangang bahagi ng Mindanao. May balitang yan si Vermon Calis. Kabandarang Vermon, ibandera mo. Bandera Live Report. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang Tropical Storm Bashang na patuloy na kumikilos sa papalapit sa silangan bahagi ng Mindanao ngayong araw ng Huwebes, February 5, 2026.
ayon sa DOST Pag-asa. Sa pinakahuling datos, ang sentro ng Tropical Storm Bashang ay namataan sa layong 460 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km kada oras at pagbugsong umaabot sa 80 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran na timog-kanluran sa bilis na 15 km kada oras. Inaasahang makakaranas ng maulang at mabagyong panahon ang Caraga at Davao Oriental, kung saan posibleng magkakaroon ng flash floods at landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Makakaranas naman ng pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin ang Northern Mindanao, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor at natitirang bahagi ng Davao Region na maaari ring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Sa natitirang bahagi ng Visayas, Mindanao at Masbate, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. At samantala, ang Batanes at Metro Manila, kasama ang nalalabing bahagi ng Luzon, ay patuloy na maaapektuhan ng amihan o northeast monsoon na magdadala ng maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan na wala namang inaasang malaking epekto. Sa Cotabato City, BRMM, ang temperatura ay karaniwang nasa 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius at tsansa ng ulan ay cloudy at maaaring magkaroon ng ulan o thunderstorm dahil sa shear line at iba pang weather system sa Mindanao. Maaaring umulan sa hapon o gabi. Ang Davao Region o Davao City, ang temperatura ay karaniwang nasa 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Tsansa ng ulan ay cloudy skies at posibleng uulan o thunderstorm dahil sa shear line or ITCC. May posibilidad ang pag-ulan sa hapon. Ang Cebu City, ang temperatura ay magit kumulang 28 to 30 degrees Celsius at ang tsansa ng pag-ulan ay maulap na may posible ang pag-ulan o thunderstorm sa lungsod at karatig lugar habang umuusbong ang mga cloud clusters. Ang Metro Manila ay ang temperatura ay magit kumulang 24 hanggang 32 degrees Celsius at ang tsansa ng pag-ulan bahagyang maulap hanggang sa maulap na pabawi rin na may isolated o konting pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa amihan o northeast monsoon. Pinapayuhan ng publiko na lalo na ang mga nasa lugar na maapektuhan ng bagyo na manatiling alerto at makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya. Si Haring Araw ay sisikat kaninang umaga ng alas 6:23 at ang kanyang paglubog ay mamayang alas 5:56. At yan balita mula rito sa 105.3 DXJ FM Radyo Bandera Cotabato. Nag-uulat Vermont Calis, basta balita, i-bandera mo. Bandera Live Report. Yan ang kabuuang mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano Tamano, Station Manager Josper Acosta, Field Reporter, Cameraman at Technical Team. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jolene Piang de la Cruz, para sa pinakrespetadong news and current affairs, Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso.